mga, yung pinakot namin dun sa baba, yung bintahan namin nila sa ipol. Nung pinatahan namin nila sa ipol, mas malaki yun kasi sa mga ganito. Kaso itong puno, tumboy, medyo mabigat talaga ito pag hindi tuyo. Anong hinakot namin doon? Sobrang malalaki, mga ganito. Sobrang haba pa. Pero medyo hindi na siya masyadong mabigat kasi tuyo na yun. So ito, medyo mabigat pa siya. Kahit ganito kalaki, mabigat na siya. Kasi basta pa. So kaya man natin. Okay. Ang nasa isip ko naman. Ito na ang list mo princess niya. Nagugulit. Ay, naguling na. Naguling na ang list mo princess niya. Magsalita ba ka ng paldo? Magsalita ba ka ng paldo? Ala. Gusto ka lang. Ang bigat ka lang ito. Kasi hindi pa na tuyo. Basa po siya ka. Nabukulan kita. Tutol. Sobrang bigat. Bro, hindi na tayo sa mga gitong trabaho kasi sanay tayo. Dito tayo lumaki. Pagbubuhat ng mga may bigat. Sobrang basic lang sa akin ito kasi dito tayo lumaki. So, ayan po, mga viewers ko. Dito naman po ako. Mga kababayan ko dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan ko dyan, mga OFW, abroad. Lalo-lalo na dyan sa bandang Middle East. Ingat kayo dyan kasi medyo may gera diyan. At ingat kayo. Sumunod lang kayo sa mga otoridad diyan na kung kailangan mag-evacuate, evacuate na kayo. Okay? Excuse me. So, ganyan ang trabaho Normal, namin ako. dati sa ano. So, tuloy tayo mga viewers ko. Dito sa Pilipinas, sa mga hinahangaan ko charity vlogger ng mga viewers ng charity vlogger na ako, especially kay Pugo Bihero, Katikram, Kuya Bal, Ate Jack, Kalinga Prab, tapos kay Lori Aquino Talita, at kay Krishna, at kay Japper Sniper, Vince TV, at kay Kabusiness Official, at saka Papa Dins TV. Okay, shoutout sa inyo lahat, mga viewers. Welcome kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. Lalong-lalo ng mga viewers ng Chris Pao. Andito naman po ako, pasensya na kayo. Ngayon lang ulit ako nakapag-upload ulit. Medyo nagpahinga lang ako isang araw. Ito yung mga ito malaking Pero may mga upload naman ako ng mga ibang upload. ahoy. Ako naman yun. Maliliit lang sa mga Mga dati ko ng, baba yung mga bintahan namin nila. vlog yun na, ibig sabihin, dati ko blinag na, ngayon ko lang na-upload, nung nakarang ko lang na-upload. Kaya na-upload ko lang. Pinatahan namin nila Diba? sa ipon. Mas So malaki. ito ngayon, meron naman ako panibagong upload Kaso itong puno, at comment, medyo reaction talaga ito pag sa video sa isa sa mga hinanga natin na katulad ni Krishna. malalaki. Alam niyo naman na Chris Pao fanatic tayo. Haba pa. Pero medyo Pero yung aking comment hindi na siya ay masyadong dinadaan ko mabigat kasi sa tuyo. video para mapanood nyo So ito medyo mabigat. yung siya. aking Ganito comment. kalaki, Kasi mabigat kung ilalagay ko siya. sa comment section, hindi nyo mababasa. Basta po. So, Ito kaya- yung aking comment kasi may napanood ako upload video si Krishna na mayroon siyang pasa. Meron siyang pasa sa braso. Na kung mapakikita natin, akala natin tattoo. Ito na ang list mo. Di ba may tattoo siya mga viewers? Pero yung kakaiba, hindi siya tattoo. Bagkos, pasa. So, sana pa natin video. Nagpapaliwanag si Krishna. Hindi natin maintindihan kasi parang kung yung salita, yung mabilis. Parang kinuha niya. Yung tawag dito, minadali. Yung salita, hindi tuloy maintindihan kung anong ibig sabihin ng sinasabi niya kung bakit siya nagkaroon ng pasa. Di ba? Pero, sa nakikita ko naman, maaari na nagkaroon siya ng pasa dahil naghahakot siya ng kahoy. Naghahakot siya ng kahoy doon sa lugar ng tito niya dahil yun ang ginagawang uling. Yun ang ginagawang uling at ayon sa kanya, di umano, ay talagang nasanay na siya dahil doon nga naman siya lumaki sa ganung hanap buhay. So,
Magbubuhat ng kahoy, tapos dadalhin doon sa ulingan at gagawin lang uling. Pag naging uling na, ay ibibinta nila ito. Sobrang nahihirapan. So, ganun. Yung sumuko. Ang katulong niya roon ay kanyang mga pinsan at yung isang pinsan na dalaga. Siguro panganay yon ng anak ng kanyang tiyuhin. At yun talagang napaka-close nila magpinsan. So nakakatuwa lang kung panonoorin natin yung upload video ni Chris na nakakatuwa, masaya dahil talagang nagagawa pa ni Chris na pagpatawa sa ating mga viewers. Yan ang gusto ko sa kanya yung nagagawa pa niya kahit hirap na siya, pagod na pagod siya, nagagawa pa niya magpatawa at magbigay saya sa atin. So napapanood natin yung kanyang upload video. Pati yung pinsan niya natatawa dalaga So ganon siya ka flexible. Ibig sabihin, ganon siya kasipag, ganon siya ka flexible, anong pwede maitulong niya ay gagawin niya. Basta kaya niya lang. So ganon. Kaya makikita natin si Chris na think positive lang lagi. Positibo lang siya. Kaya sabi nga niya doon sa kanyang upload, sabi niya, pag ito, naghahakot kayo, napapagod kayo, sabi niya, di may iwasan, mapapagod kayo. Magpahinga lang kayo konti, tapos, patapos magpahinga, tuloy uli, laban lang, huwag kayong susuko. So, ganon yung mga mindset ni Chris na. Kaya isa sa nakakatuwa at isa nakakabilib sa kanya, yung ganong mindset niya. Lagi siyang positibo sa buhay. Tapos meron pa doon, sabi niya, mahirap. Sabi niya, mahirap. Ganon talaga Mahirap, pero wala tayong magagawa Ganon talaga ang buhay. Mahirap Pero, nakantahan pa nga niya, sabi nga niya ganyan talaga ang buhay. Kaya din, pinsan niya natatawa sa kanya dahil nagagawa pa niya kumanta sa kabila ng kanyang pagod sa pagbubuhat ng kahoy na gagawing uling, ay nagagawa pa niya magpatawa, kumanta at magpatawa sa ating mga viewer. So, ganon si Chris na Kaya, isa sa nakakatuwa at talagang maaaliw ka sa kanya di ba? Unang-una, maaawa ka sa kanya dahil bakit? Babaeng tao, ginagawa niyang trabaho panlalaki. Bagamat, kaya niya naman, tututusin. Kaya niya naman yung trabaho panlalaki ay ginagawa niya bilang babae. Di ba? Ganun yan? Kaya mabibilib ka rito sa taong ito kay Krishna Ito sa batang ito Mabibilib ka talaga Kaya salamat na na-discover siya ni Pugubiyero. Ito paano? Malaking bagay din yung tulong na ginawa ni Pugubiyero sa kanya. Di ba? Nagkaroon siya ng sariling channel at nakikita natin dahil na-upload niya yung kanyang mga ginagawa. Mas lalo siguro nung hindi pa siya wala pa siyang channel. Di ba? Siguro yung bigat ng trabaho ginagawa niya, hindi natin napanood yun. Di ba? Hindi natin napanood yun. Mas lalo siguro mas mabigat pa yung mga nakaraan. Ito ka lang to Medyo may halintulad kasi pag-uuling pa rin. Pero mas mahirap siguro yung mga dati niya ginagawa. Dahil medyo bata-bata pa siya ng konti na yun. Pero ginagawa niya na. Makatulong lang siya sa tiyuhin niya para kahit paano meron silang pag naging uling na at ibibenta nila, meron na sila pambili ng bigas. Di ba ganun yun? Kasi ginagawa ni Krishna, makatulong siya sa pamilya niya, tumutulong sa tiyuhin niya, sa pag-uuling, at naging uling na, ibibenta nila, at bibigyan siya ng tiyuhin niya, at yun, bibili niya na ng bigas, ulam ng kanyang lola. Yung ulam walang problema kasi nandun sa paligid may mga gulay-gulay naman Saglit lang yun di ba? Yung bigas. Di ba? Palibasa, hindi naman palagi bigas, mayroon naman kamuting kahoy. May mga tanim naman sila kamuting kahoy. May mga kamuting baging. Di ba? So, ibig sabihin, nakaka-survive sila sa pang-araw-araw. Nung hindi pa siya nakikilala ni Pugubiyero, noong mga time na yon. Dahil nga sa kanyang kasipagan. Hindi lang ang iniisip ni Krishna, hindi lang para sa sarili niya. Kundi iniisip niya rin para sa lola niya, kung paano sa makakatulong sa lola niya. Bukod sa lola niya, sa kanyang mga kapatid na nag-aaral. Nakita mo, sinakripisyo yung sarili niya,
Hindi siya nag-aral, hindi siya pinapatuloy pag-aaral niya dahil ang gusto niya, mga kapatid niya muna pag-aralin niya bago siya. So, inuuna niya yung kapatid niya bago sarili niya. So, ganon si Krishna, ganon yung mindset niya. Hindi niya iniisip yung sarili niya. Kung ano magiging kinanatnan. Di ba marami nangyayari naman ganon eh. Marami nangyayari na mga ganon, yung nagpapaaral ay nagsasakripisyo para sa kanyang mga kapatid. Marami yan eh. Komenta kayo kung tama sinasabi ko. Tapos, pagdating ng araw, na itong tumutulong sa'yo dati, itsyapwera ka na. Itsyapwera ka na. Pag nakapagtapos ng pinapag-aral mo mga kapatid, wala na. Ang bag ko, sisisihin ka pa. Ba't di ka nag-aral nung kasagsagan nung ikay malkas pa? Nung ikay kumikita pa? Kung papaliwanag ka, di ako nag-aral dahil para sa inyo, makapagtapos kayo. Ngayon naman ako naman nangangailangan na kung maaari matulungan nyo ako. Di ba may mga ganon, di ba? Pero hindi. Mga viewers, yung balik ng kamag-anak, hindi ganon ang balik. Bag ko sisisihin ka pa. Di ba? Tapos sasabihan ka pa. Bakit? Hindi ko naman gusto pag-aralin mo ako. Ikaw may gusto niya na. Di ba ganon yung mga viewers ko? Ganon yung balik ng mga walang utang na loob na tao. Hindi ko naman hininga siya tulungan mo ako eh. Di ba? May mga ganon tao eh. Na ngayon, ikaw lang ang kailangan, hindi ka na kayang tulungan. Pero si Krishna, sa nakikita ko sa kanya, hindi naman ganun siguro yung mga kapatid niya. At buti na lang, mga viewers ko. Buti na lang, nakita siya ni Pugong Biyahero. At ito nga, nagkaroon siya ng channel. Di ba? Tinulungan siya ni Pugong Biyahero. Tapos pangalawa, naging girlfriend pa niya naging boyfriend pa niya si Pugong Biyahero. At sa tuloy Pugong Biyahero, makakapag-aral siya. Kasi may napanood ako, napapag-aralin siya ni Pugong Biyahero. Dalawa sila na isa. At magiging kaklase niya na rin yung kapatid niyang babae. Kasi grade 10 na rin ngayon. Sa grade 11, sabay na siya ng kapatid niyang babae na sumunod sa kanya sa pag-aaral. Diba? Sa tulong na rin Pugong Biyahero. Diba? At maaari, bibihira natin makita si Krishna sa pag-vlog. Sa kanyang channel, pag-upload. Pero ba't makakapag-upload yan? Pero bibihira na lang. Dahil siyempre pupuko siya sa pag-aaral. Di ba ganun yan? Buti na lang gano'n ang nangyari. Nakita siya ni Pugong Biyahero. Dahil baka pagdating ng araw, kung hindi siya natagpuan ni Pugong Biyahero, tuloy-tuloy siya pagkatrabaho, papag-aralin niya yung kapatid niya, para kapag tapos, iiwanan din siya sa ere ng kapatid niya. Pero hindi naman siguro gano'n. Nakikita ko naman, mukhang mahal na mahal naman si Krishna ng kanyang pamilya. Mahal siya ng magulang niya. Bagamat sabi nga nila, minsan meron siya pagkakaintindihan, pero normal yun sa isang pamilya. Na minsan, hindi kayo pagkakaintindihan, minsan pagagalitan mo yung anak mo, pagagalitan, pagsasabihan mo yung anak mo. May tuwid mo lang siya. Huwag lang siya maligaw. Kasi yung landa sa kanyang tinatahak, medyo maraming tinik doon. Abay, pwede pagsabihan, huwag kang dumaan dyan. May mga tinik diyan. Dito ka dumaan, no? Walang tinik, wala kang maapakan na tinik diyan. Maganda yung daan dito. Parang ganon, di ba? May mga ganon, mga halimbawa lang yan, mga pero. Pero totoo yan na nangyayari. Na, minsan may time hindi kayo magkaintindihan, masasagot ka ng anak mo, mapapagsabihan mo yung anak mo, para lang may tuwid siya. Pero may mga anak talagang matigas ang ulo. Hindi nakikinig. Sa bandang huli, nangyari. Lalong-lalo yung mga lalaki. Nangyari. Kalabuso. Sementeryo ang pinupuntahan. Di ba? Dalawa yan eh. Pag hindi kalabuso o kulong, sementeryo. Bakit? Nakagawa na hindi magandang gawain eh. Di ba? Tinutugis ang pulis, hinahabol ng pulis, ayaw sumurrender. Lumaban pa sa pulis. Eh ano gagawin ng pulis? Bigyan ng warning. Di ba? Lumaban sa pulis. Siyempre gaganti yung pulis. Inapuruhan. Tudas. Mangyari sementeryo. Yan mapapala ng mga batang matitigas ang ulo. Ayaw makinig sa magulang. Dalawa lang ang pupuntahan. Sementeryo or kulungan. Kung nahihirapan na kayo, yung sumuko. Di ba? Pangatong pipiliin mo. Para hindi ka mapunta sa sementeryo at kulungan. Magpakabuti ka. Gawin mo yung tama.
Ganyan. Di ba? Ganun yan mga Diyos ko. Pero dito, balik tayo kay Krishna. Nakita natin, napakasipag. Chill ka lang habang nagtrabaho kasi. Responsable sa pamilya. Naman yung pagod. May pangarap sa So, kung pamilya. nakaramdam ka na ng pagod, hinga ka. So, ganun siya. Dapat tularan siya ng mga kadalagahan na may pangarap sa buhay, talagang ginagawa niya. Bagamat may mga ganung bata rin na talaga marami pa tayo matutuklasan mga kabayan natin. Lalo sa mga probinsya, may mga pangarap sa buhay. Marami pa tayo matutuklasan. Kaya salamat dito sa mga charity vlogger katulad po Bumbero na marami tayo tutuklasan ng mga kababayan natin na may mga pangarap sa buhay. So marami, kung manunorin natin yung mga charity vlogger at tumutulong, marami tayong mapapanood ng mga kwento ng buhay nila. At isa nito si Krishna. Okay? Yan sa akin mga viewers ko, saan nagustuhan nyo yung aking comment reaction patungkol ko kay Krishna. Yung comment ko, napakasipag ni Krishna. Mag-iingat siya lagi Pero ito yung mga dahil mga mahirap mapilayan, mga mahirap magkasakit. so, pinakot namin dun sa baba. Siyempre, di maiwasan sa pagbubuhat niya ng troso. Baga matsaray na siya, mapapagod siya. At maaari siya magkasakit o mabalian siya ng buto sa pagbubuhat niya. Napipilitan niya buhatin na hindi naman niya kaya, pero pinipilit niya, babuhat lang niya ang isang bagay na katulad ng pagbubuhat ng troso o kahoy na gagawin ko. Di ba? Nakita naman natin yung pagbubuhat ni Krishna. Dahil sa kanyang kasipagan, hindi niya matanggihan yung mga ganung bagay. Makatulong lang siya sa pamilya niya. Di ba? Yan lang sa akin mga viewers ko. Sana nagustuhan niyo ang aking comment reaction video patungkol kay Krishna. Okay? Paalala ko lang ulit sa mga viewers, lalo yung mga Krispo pa natin dyan. Baka may nanonood sa inyo, please subscribe, like, share, and comment sa aking YouTube channel, Randy Channel, at Noise Kipan. Okay? Shout out ulit kay Pugo Bihero, kay Krishna, kay Tekran, kay Kalinga Parab, Kuya Bala, at Edna, at Jack, ka-business, Gloria Aquino Talita, Japper Sniper, Virgin Care, Vince TV, at kay Ibayana Alawi, at kay Senator Rapito. Shout out sa inyo lahat ng mga viewers. Welcome kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. Noise Kipan. Maraming salamat po. Bye. Ingat po ito lagi. Pagpalain po tayo ng pumikapal.